Believe Jesus Christ as Lord, and accept as your sacrament of faith. God says, out of our hearts the light will shine. The sacred light remains the light shine in our hearts, to bring us the knowledge of God's glory, shining in the face of Christ. So, lalo po sa tema natin na glorify God or motto natin na glorify, pag tinignan po natin, napakahalaga ng Gospel of Christ kasi si Jesus Christ mismo ang unang manifestation ng God's glory. Siya po ang reflection, sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, the reflection of the radiance of the glory of God is Jesus Christ. Ang John chapter 1 verse 14, sabi ganon, the Word of God was manifested in the flesh, in the life of Jesus Christ, full of grace and truth. No? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng pag-usapan yung glory nang wala akong si Jesus Christ. At ang gospel ay ang buhay ni Jesus Christ. Pag sinabi mong gospel of Christ, yan po yung the life of Jesus dying on the cross, buried, and resurrected again. Yan po yung the gospel of Christ. Kaya po, yung huli nating topic is about glorifying God with the gospel of Christ. Sabay-sabay natin ulit basahin to. The entire Bible centers around how the Old Testament foreshadows it, and the New Testament proclaims it. The gospel is the good news that Jesus came to earth, died and rose again, so that all who believe in Him can be saved and have new life in Him. Therefore, one way to glorify God is to study and share Jesus Christ, who is the manifestation of God's. So, yan po yung maliwanag na bakit nating pag-aaralan to, the glorifying God with the gospel of Christ. Why do you think it is important to understand the good news of salvation through the gospel of Christ? Bakit mahalaga yung tinatawag nating mabuting balita, no? At ito ay ang gospel ni Jesus Christ, which is about the salvation of men, di ba? So pag sinabi natin good news of salvation, ito yung kalooban ng Diyos na nasusulat dahil sa pagkabuhay, pagkasilang ni Jesus, pagkabuhay niya, at pagkamatay niya, at muling pagkabuhay niya ulit. Yan po yung gospel. Bakit mahalaga ito na maunawaan natin? Para po sa akin, mahalagang ma-understand yung good news ng salvation kasi yun ang foundation ng faith mo. Okay, foundation ng faith, at saka kung maintindihan mo yun, yun ang i-relay mo din o ituturo sa iba. Kasi kung hindi tayo understand sa good news na yun, paano ka makaturo sa iba kung hindi mo masyadong kabisado yun? Yan, very good. Sino pa po ang gusto sumagot? Mabilis lang. Sister Noli. Why do you think it's important? It is very important to understand the good news of salvation. Sabi nga sa Romans, yung gospel kasi, it is the, yung kaya sinabi ni Sister Clavel, yung kailangan kasi ma-internalize natin yung good news ng Panginoon. Unang-una sa atin, dapat sa ating buhay, mag-manifest yung good news ng Lord. Sabi nga, because it is the salvation of everyone who believes. So, yung dapat sa atin, tayo muna ang unang makakilala, yung ma-experience natin how God is good in our lives. That hindi mo kasi pwedeng i-share yung gospel kung ikaw ay wala kang dala-dala o hindi nakikita sa buhay mo. Ano yung i-preach mo? Sabi nga, hindi mo ito pwede ibigay yung gospel sa iba kung hindi mo ito nararanasan. So, dapat ikaw muna mismo ang maka-experience ito. Kung ano yung meron ka, you can share what you have and you cannot share kung wala ka. So, kailangan mismo sa iyo mag-manifest yung good news
that Jesus is alive in your life. So, yan, it will bring salvation to others. So, thank you. Stephanie. Baba ang aircon. Nainitan na ako. Napugisan ako eh. Thank you. Bakit napakalaga ng maunawaan natin yung salvation o tinatawag na good news? Una-muna, sa mundo maraming bad news. At kung maraming bad news at mas maraming bad news, kailangan ng tao good news. At sa good news naman, sabi gano'n, maraming paraan ng salvation. Bakit? Napakaraming religion sa balat ng lupa. So, kung maraming religion, maraming paraan ng kaligtasan, at maraming dahilan na mapunta sa langit o impyerno. So, pag dapat na ipapahayag mo yung tama at katotohanan, dapat maunawaan natin ito ayon sa kalooban ng Lord. No? Kaya po natin pag-aaralan to, yun po yung napakalaga. Glorifying God with the gospel of Christ. Ano yung totoong gospel? Ano yung katotohanan ng kaligtasan? Ano ang tinatawag talaga na good news? Diba? Yun po yung ating pag-aaralan. Point number 1. Kaya po sa point number 1 natin, learn the truth of God's power and righteousness. Yung katotohanan. Diba? Paano natin malalaman yung katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa tao? At ang kanyang katwiran. No? So, basahin natin ito. Lagi natin itong napapakinggan eh. 2 Timothy 3:16 to 17. All Scripture is worth of and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Yan, praise the Lord. So, dito po sa unang talata natin, 2 Timothy 3:16 to 17, ay dinagdagan ko ito ng illustration para pag nagturo kayo, mas madali nyo siyang ipaliwanag kung nakasign sa inyo to last session with the Gospel of Christ. Kasi pagdating dito sa all Scripture is breath, ibig sabihin ito, yung salita ng Diyos ay Diyos mismo to. Hininga ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay ang Diyos sa kanyang salita. Kaya po, breath, yung inspiration of God, or God breath, ang sinasabi ng ibang illustration. Ang context niyan, sabi gano'n, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ngayon, yung scripture na yan, sabi nga noon, ginagamit siya for doctrine. Ano yung doctrine? Teaching me which way is right. So, lahat ng doktrina ng religion na sinasabing tama, dapat ayon sa Scripture. Kapag hindi sila gumagamit ng Scripture, hindi tama yun. Kasi bakit? Ang Scripture lang ang magtuturo sa iyo ng tama. Diba? Yan po yung mahalaga na dahilan kung bakit lahat ng Scripture ay galing sa Diyos. For teaching, that is for doctrine. Next, for reproof. Ano ibig sabihin ng reproof? Showing me where I am wrong and where I am off track. Kasi pag sinabi mo yung reproof, maaaring may ginagawa kang mali, pero walang nagsasabi sa iyo. May mga lumihis ka sa kaliwa, lumihis ka sa kanan, walang magtutubig sa'yo. Diba? Kaya kailangan mong i-reproof. No? Kaya pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos o tinuturuan ka ng salita ng Diyos, ibabalik niya sa tamang daan, hindi sa dating daan. Diba? Ibabalik niya sa tamang daan. Reproof ang tawag doon. Diba? So, for reproof and for correction. Ano yung for correction? Showing me how to get back on track. So, pag nakita mo na yung pagkakamali, hindi ka pwedeng manatili sa mali. Dapat lumangat ka sa tama. At yun ang correction ng tinatawag. Minsan papaluin ka ng Panginoon at
Minsan may mga iba, pag pinapalo, umiilag. Umiilag. Di ba? Dapat pag pinapalo tayo ng Panginoon, tingin-tuwid tayo, diretso lang tayo. Ganun talaga, masakit paluin. Pero nasa tamang daan ka na. Amen? Kalabahan natin ang Panginoon. Next, sabi nito, instruction unto righteousness or training unto righteousness. Sabi nito, instructing me as to how I can stay on the road of righteousness. Ito po yung kahalagahan din ng salita ng Diyos. Kaya tayo nakikinig, nag-aaral, nag-attend ng mga Bible study para manatili ka sa tamang landas, tamang daan ng buhay. No? At hindi ka lilihis sa tamang daan na yan. Kasi yun yung instruction na binibigay ng Panginoon. Kaya po, dyan po mahalaga yung have to learn the truth of God's power and righteousness. Basahin natin ito, John 5:39 and 1 Timothy 4:13. John 5:39, NIV version. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are very scriptures that testify about me. Yan. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Till I come, give attendance to reading, the exhortation, the doctrine. Amen. So maganda po yung dalawang yan, no? Sabi ng John 5:39, you have to search the scripture. They are the one who testify about me, sabi ni Jesus Christ. So, sa magitan niyan, you will have eternal life. Sabi gano'n. So, sa 1 Timothy 4:13, sabi diyan, give attendance. Di ba? Give attendance. Give attention to the Word of God. Simply ganun sinasabi niya. Kaya tayo may annual Bible reading tayo para magkaroon tayo ng attendance sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, may tanong tayo as Christians, give your opinion on the difference of knowing God through the Bible or with reference to Scriptures. Kasi kahit na tayo nung hindi pa tayo Christian, kilala rin natin may Diyos. At sinasabi rin natin, kilala rin natin si Jesus. Sa tingin nyo ngayon, ano ang kaibahan na kilala nyo si Jesus o kilala nyo ang Diyos dahil sa Bible? Ano ang kaibahan? Kasi dati, palagi ko walang nagbabasa o meron man nagbabasa dito talaga, nag-aaral. Ayan, si Deacon TJ. Ayan. Hello. Glory to God. Testimony po. Of course, aking Katoliko, siyempre, isimbahan naman. Magtumatayo dyan sa pulpit nila, di ba? Kasi babasa ng reading ng gospel, gano'n. You hear it actually, naririnig mo yan. Minsan sa bahay, may chant system doon, gano'n. When I started reading the Bible sa Saudi Arabia, Saudi Power, katanggap ng Bible talaga na binasa ko talaga. Doon ako nakakompleto ng Bible actually, napasahin sa Saudi. At talagang na-engage ako sa Bible because habang binabasa ko yung Bible, lalo na yung New Testament, nakikita ko yung, ito yung sinasabi naririnig ko na verse. Tapos habang nakatapos ko sa isang book, sa Gospel of Luke, pag binasa ko naman yung Mark, andun na naman siya ulit, doon ako na-amaze actually sa gano'n, na talagang ina-confirm yung katotohanan ng Lord Jesus Christ. Kasi, pa yun iba't-ibang nasulat nun. First, eyewitness, first level of eyewitness. Sila yung mga unang eyewitness, iba-iba yung pagpatingin doon. Nakikita ko na pinapatutuhanan nila ang bawat isa, yung katotohanan ng Lord Jesus Christ. And that's why it strengthens my faith about Jesus and about the Word of God. So, ganun po. Yan, praise the Lord. Maganda po yung binabangin ni Deacon TJ sa pagbabasa niya, halimbawa na yung gospel. Apat na nagsulat. Ang apat na nagsulat, iisa yung patutuon nila. Ibig sabihin, all truths are parallel. Hindi sila nagsasalungatan na mali ang sinasabi ng isa. So mahalaga po na ang ating katotohanan o pag-aaral
at pagkakilala sa Diyos ay galing po sa Biblia, no? Kasi ito ang dahilan na nakikita natin ang totoong nasulat na pinahayag talaga ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga lingkod na ginamit. Basahin natin itong second point natin, Colossians 1:26-27. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to the saints. To them God chose to make great among the Gentiles are the riches of the glory of His mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So, glorifying God with the gospel of Christ. Point number 2 natin, Christ is the hope of glory. And He is the way of, God's way of salvation. So, sabi nga dito, mayroong mystery na hindi na ipahayag sa mga nagdaang maraming taon. No? Mystery hidden for ages and generation. Pero pagdating sa New Testament, ito ay na-reveal, na ipahayag. Ano yung mystery na yun? At ito ang riches of the glory of this mystery is Christ in you, the hope of glory. So, ang pinaka-mystery na tinago sa mahabang panahon sa iba't ibang henerasyon na dumating sa New Testament at ito ay nasulat dahil sa dahil saan? Sa Gentiles. Bakit? Kasi yung law ni Moses, para sa mga Israelites lang yan. Yun ang totoo. At yung batas na yun ay ginamit ng Diyos para magpakilala siya sa kanyang bayang Israel. Sila yung mga chosen people. Pero paano yung mga tao labas doon at sa panahon natin na hindi Israelites? Yun yung hope of glory. Kailangan mong makilala si Jesus Christ. No? So, siya po yung hope of glory na tinatawag. Jesus, fully God, came to earth in a man's form. His spirit was eternal and one with God. But He became a man to save us. God saved us through the gospel and we are responsible to believe. So mahalaga po na ma-realize natin na ang gospel of Christ ay nagpapakilala ng glory ng Diyos. Bakit? Ang manifestation ng presensya ng Panginoon sa panahon natin ay nagkatawang taong Diyos. Nagkatawang tao siya. Diyos siya na totoo. Sabi nga, no? Fully God. Kaya pag hindi mo na ipahayag yung gospel, parang hindi mo alam yung glory ng Diyos. No? Kasi siya yung taong Diyos na totoo na naging taong totoo. No? At basahin natin itong Romans 1:16 at saka Romans 10:9-10. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Next. Romans 10:9. Romans 10 verses 9 to 10. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. 10. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Amen. So dito po sa dalawang verses na yan, pinapakita po dyan yung paraan ng Diyos na maliligtas ang tao, the way of salvation, which is through Jesus Christ. So yan po ang kahalagahan ng hope of glory. No, may tanong po tayo, being a Christian, how do you view your sinful ways? And how did you accept the gospel of Jesus Christ? Siguro lahat naman tayo nanggaling tayo sa pagiging unbeliever. Pero dahil Kristiyano na tayo ngayon, anong kaibahan na ang tingin mo sa kasalanan ngayon na maaaring nadapa ka, nagkasala ka, at paano mo tinanggap sa buhay mo yung gospel ni Christ? May kaibahan ba to? Kaibahan ba to sa dati nating pamumuhay na bilang unbeliever? Sino gustong sumagot? Baka na tayo.
Brother Ronald. Meron ba dyan? Ayan. Siguro, yes po. Siguro po nung time na kahit naman ngayon makasalanan pa rin tayo, but nung time na hindi pa tayo Christian, iba yung pananaw mo tungkol sa kasalanan. Parang baliwala lang, pwede mo siyang i-confess sa pare. But dito na nung nakakilala ka na sa Panginoon, andun pala yung dapat na tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong Lord and Savior para may confess mo yung mga kasalanan. So, bali sa pagbabasa din ng gospel, doon mo maintindihan lahat na hindi siya contradict sa mga tinuturo ng pagiging isang Kristiyano. Hindi ka mukha ng mga ibang religion na contradict sa salita ng Panginoon. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Unang-una, mahalaga po yung nabanggitin ni Brother Ronald na kahit na Christian ka, maaaring nagkakasala ka. Pero yung view natin na dapat anong kaibahan nito ay malaki pong kaibahan nun. Kasi pag tayo po ay mananampalataya, sabi gano'n, sa Romans, simulan natin yung Romans chapter 6, sabi gano'n, sin had no longer dominion over you. Because you are not under the law, but you are under the grace of God. Ibig sabihin, kahit sa isang Christian na nadapa siya, nagkasala siya, yung kasalanan na yun, walang kapangyarihan na sa kanya. No? Hindi siya pwedeng maging alipin nun. Kaya sabi gano'n ng Romans chapter 6 to 7, you are no longer slave of sin. Sabi gano'n. Bakit? Kasi you are under the grace of God through the gospel of Christ. Ikaw ay pinalaya dahil sa biyaya ng Panginoon, dala-dala ito ni Jesus Christ, na binigyan ka ng kapangyarihan, ma-overcome mo yung pagiging alipin sa kasalanan. Kaya kaya mo nang mabuhay ng matuwid. Amen? Amen. Yun ang kaibahan. Kaya mo nang mabuhay ng matuwid. Hindi ka tulad dati na pag nagkakasala ka, normal lang yun. At immune ka. No? At hindi mo naiisip whether nagkasala ka o hindi, hingi ka ba ng tawad o hindi, parurusahan ka ba o hindi, it doesn't matter. No? Pero pag ikaw ay Kristiyano, it does matter. Why? Sin has no power over you. No? Wala dapat kapangyarihan ng kasalanan sa'yo. Pwede kang humingi ng tawad, patatawarin ka, pero ang kapangyarihan nito dati ay wala na sa'yo. Bakit? Dahil sa Holy Spirit na nag-guide na sa'yo, nag-lead na sa'yo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Point number 3, everyone needs the Savior, Jesus Christ. Basahin nga natin ito, Romans 3. None is righteous, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Praise the Lord. That's pala nito. Ang point number 3 natin, napakahalaga nito, kapatid. Dahil sa magtuturo nito, tingnan yung point number 3. Everyone needs the Savior, Jesus Christ. Sabi ng binasa natin dito, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Pag nagturo tayo nitong point number 3, glorify God with the gospel of Christ, papasok dito yung kahalagahan bakit dapat ma-spread yung gospel. Bakit kailangan itong ikalat yung gospel of Christ? Isa lang ang sagot. Everyone needs the Savior. Pag hindi natin alam yung bottom line, hindi tayo mag-share ng gospel.
Halimbawa, ito, nasa palengke sila. Ano ko sa example lang to Nasa palengke to, ito nasa mall. Ito nasa workplace. Yun nasa park, no? Ako, pupunta ako sa palengke. Pag ang isip ko ay mamamalengke lang ako lahat ng mga taong nandun, hindi ako tumitingin ng aking spiritual eyes, hindi ko makikita lahat ng mga taong ito, kailangan nila ng Savior. At pag may binilan ako sa palengke, pwede kong share yung gospel doon. Kasi yung tendera na yun, kailangan niya ng Savior. Diba? Ngayon, pumunta naman ako sa mall. Kopi-kopi ako, punta ako ng Starbucks. May nakita ako doon nakaupo, nag-iisa. O kaya yung tindero, di ba? Sasabihin ko, actually, matay na ako ng church eh. Nakarinig ka ba ng gospel? Mga ganun. Bakit? Lagi ako may target kasi lahat ng tao dun sa mall, they need a Savior. See? They need a Savior. Ngayon pumunta ako dito sa workplace. Di ba? Yung mga tao sa workplace at yung mga tao doon sa park, they also need a Savior. So pag hindi ito pumapasok sa mind natin, we might not share the gospel. We might not share the gospel. Kasi yung evangelization na tinatawag o mission field, nagsisimula yan sa point number 3. Marami na akong na-attendan ng seminar. Hindi ka magsisimulang mag-share. Tandaan niyo po ito. Hindi ka magsisimulang mag-share. Pag hindi pumasok sa isip mo, yung taong to, kailangan niya ng Savior. Pero pag nasa isip mo lagi yan, wala kang patatakasin na opportunity sa taong lahat na mamimit mo. Lagi mong isipin, naku, paano to kung mamatay na to bukas? Paano to kung hindi ko na to makita? Walang mag-share sa kanya. Eh, kailangan niya ng Savior. Diba? Paano to kung bangunguti to mamayang gabi? Diba? So, ganun po yun. If we know and understand everyone needs the Savior, then the gospel of Christ, you have to spread it. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Every one of us falls short of perfection, but the good news that God did not leave us helpless. He sent His Son, Jesus Christ, to fulfill the law on our behalf and to offer Himself perfect. Through Jesus Christ, we're invited to a relationship. Sabi po ng Romans 3:23, all have sinned, di ba? Come short of the glory of God. 2 Peter 3:9, sabi ganon, God is not slack into His promises, but long-suffering that all should come to repentance. So maliwanag dito na all, everyone needs the Savior. Lahat gusto ng Diyos, maligtas sila. Lahat. No? Question, can anyone testify or suggest some ways for unbelievers looking unto themselves of having the need of the Savior Jesus Christ? Sino gustong mag-testify ito na nakita niya sa sarili niya na kailangan niya ng tagapagligtas? Testify yun. Or pangalawa, ano yung suggestion mo na paraan sa mga unbelievers sa ngayon na makikita nila sa sarili nila na kailangan nila ng Savior? So, sino gusto sumagot? Either you testify or you make suggestion. Yan. Either mag-testify ka kung paano mo naisip na kailangan mo ng Savior. Di ba? Or ano yung paraan na nakikita mo na yung mga tao sa labas, malalaman nila na kailangan nila ng Savior. Stephen Asmerian. Binigay na po sa akin. Sa akin po, nung na-realize ko, kung titignan ko yung aking anak, mas marami pang kabataan na katulad niya. So doon po ako nagkaroon ng realization
na kailangan ng mga kabataan, kagaya ng anak ko especially, yung salvation. So I started encourage my son na mag-invite ng kanyang mga circle of friends. So praise God dahil meron na pong 6 na nadala po sa church at yung isa po doon ay gusto niya daw na magkaroon sila ng Bible study. So what I did, sabi ko, mag-connect kayo kapag may Bible studies. So yun po yung isang bagay na pinapakita ng Lord. Maraming tao na ngayon kasi minsan kapag busy na tayo sa ministry, hindi na natin nakikita yung mga lost souls. And yun po. So doon ko nakita na kapag nag-obey ka sa Lord, yung kanina sa weakness, about sa weaknesses, gusto ko po sana mag-testify kasi lagi ko lang nakikita yung weaknesses ng anak ko. Pero tinuwis po ng Lord yun. Imbes na makita ko yung pagkakamali niya sa buhay, pinakita sa akin ng Lord na may kailangan ng anak ko, yung salvation, yung understanding, love, and patience. Yan, praise the Lord. Yan. So, sino ba yung gusto sumagot? Either you testify or you make some suggestion for others to see the salvation or gospel of Christ. That they need it. No? Sino pa yung gusto sumagot? Sino na andyan? Sister Mona! Sister Mona, ikaw pa na. Binalik sa'yo. Pabigyan ko na po itong mga nasa likod. Praise God po. Sa akin po kasi, binigyan po ako ng, sabi natin, lakas ng loob ng Lord. Although, dati po talaga yung napakahina ng aking, yung katulad sabi ni Pas na nahihiya. So, may ganun din po ako. Pero ngayon parang, sabi ko ako, hindi po ako friendly dati. Naging friendly ako ngayon. Tapos, yung interactions po sa mga, especially dun sa mga company po kung saan ako pinapadala ng Panginoon. At syempre kapag nakuha ko na po yung loob nila sa tulong ng Lord, isa lang po yung tinatanong ko madalas, yung golden question po. Pag namatay ka ngayon, saan yung punta mo? Dahil nga po, alam kong hindi naman na sila ma-offend. Syempre, depende po sa pagpasok sa usapan. And yun po, na yung pag sinabi nila na hindi ako sure, or sasabihin nila na alam kong may Diyos pero hindi ko alam kung sa langit ba pero baka sa impyerno ako, yung mga ganun. So doon ko na po pinapasok kung sino po si Jesus Christ sa buhay nila. Mas madali po yan kapag naka-build ka ng proper relationship with them, and especially po kapag ginamit ka po ng Lord para ma-reach mo din kung ano po yung need nila. Unang-una po syempre pag kayong may mga emotional problem, mga ganun po. So praise the Lord po dahil sa mga ganung bagay po ay nakita ko na nararamdaman din nila na kailangan pala nila ng Savior na si Jesus Christ po. Yan, praise the Lord. Baka natin ang Panginoon. Ayoko lang lumampas yung pagkakataon na to. Halimbawa may nagpe-pray kayo ng help, need, seek, or anything. Dahil siya muna dito. Kailangan niya ng healing, kailangan niya ng job, kailangan niya ng promotion, kailangan niya ng deliverance. Pero ang bottom line nun, kapatid, kayang i-provide ng Lord lahat yun. Pero huwag niyong kakalimutan, kailangan niya ng Savior. Mahalaga po siya. Ako nga, pag nagpe-pray ako na may sakit, niisip ko na nga, kahit hindi ito gumaling pero mapunta lang ito sa langit, okay na. Kasi anong dahilan na gumaling siya? Pupunta siya sa impyerno. Anong dahilan na ma-promote siya sa trabaho, maging top earner siya, maging professional siya? Sa impyerno naman siya. Anong dahilan na sabihin mo lahat ng gusto niya, nakuha niya, natutuwa siya, pero sa impyerno pa rin siya? Diba? So, laging ang bottom line natin, everyone needs the Savior. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, last point natin, continue to spread the gospel for His glory. Basahin natin to ang challenge ni Paul, 1 Corinthians 9:16. For if I preach the gospel,
So, point number 4 natin, glorify God with the gospel of Christ. Si Paul, magandang challenge niya sa bawat isa sa atin. Katulad niya, sabi niya, kung ipinapahayag ko ang mabuting balita o ang gospel, I am, sabi niya gano'n, wala akong ipagmamalaki because I am under compulsion. Ibig sabihin nun, I am obligated. Obligasyon ko to. Kaya ako ipinapahayag, wala akong ipagmamalaki. Kasi kailangan kong gawin to. Pero sabi niya gano'n, for who is me if I do not preach the gospel? Yun ang mabigat niya sa sinabi niya, sabi niya, sumpain naman ako, parusahan ako, kung hindi ko ipapahayag ang gospel ni Kristo. Diba? Alam niya, mabigat na responsibilidad sa mga Christian yan. Either way na ipahayag mo siya, dahil we are under compulsion, or huwag mo siyang ipahayag, pero may consequences. So, mahalaga po yan. The gospel is the good news that Jesus Christ came to save sinners by His death and resurrection, offering eternal life to all who believe. More souls receive the gospel, the greater glory of God is revealed. Pakibasa to, Colossians 4:3 and 2 Timothy 2:9. Kanina po tayo. Last na po ito. Colossians 4:3. Mr. Levy, ikaw na sasagot sa huli. Tahimik ka na yun. Ha? Colossians 4:3. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Dalawa na yun, ano? Yung Colossians 4:3, pray for us that a door may open to us, diba? Sabi nga ng tama. So, to continue to spread the gospel, maganda rin na nagpe-pray po tayo. Kung saan tinatarget natin sa mga taong yun, o sa lugar na yun, o sa anumang dahilan na gusto mong i-spread yung gospel o ipahayag, papag-pray mo yun. Lord, buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa taong ito. Lord, buksan mo ang pintuan na may pahayag ang mabuting balita sa mga taong ito o sa lugar na ito. Yun po ituro ni Paul. Ipag-pray mo na ma-open yung door na yan. No? At 2 Timothy 2:9, sabi po dyan, 2 Timothy 2:9, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. so dito po 2 Timothy 2:9, si Paul po ay nakakulong nung sinulat niya yung Timothy. Pero sabi nga dyan, habang nakakulong si Paul, ang lahat ng gwardiya ng kulungan at ang lahat ng nakakulong, nakilala nila si Jesus Christ. Bakit? Kasi yung gospel ni Kristo, hindi yan dapat ikulong. Hindi siya dapat naka-chain. Diba? So, ibig sabihin, kahit nasaan ka, pwede kang gamitin ng Lord na ipahayag ito. Diba? At gagamitin ka ng Lord, tayong lahat, para magpatuloy na ipahayag ang gospel niya hanggang siya'y dumating. Amen? Balapangan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, Sister Levy, kasi tahimik ka, bago ka umuwi, give some suggestion for Christians to have better motivation in continuing to spread the gospel. Anong magandang mga suggestions sa mga kapatiran na maging motivation nila na mag-share, no? Continuously ng gospel of Christ.
akin po, Pas, is praise the Lord dahil sa church po natin is always na in-encourage na tayo ay pag-evangelize ng Word of God. And sa work kasi, madalas na hindi man natin siya agad-agad na mai-lay down yung mga details ng ating faith sa ating mga ka-workmates is yung makita ba nila na nagre-reflect sa'yo yung glory of God, yung para sa kanila, kung ano yung nakikita nilang character mo, yun yung nire-represent mo kasi ikaw yung ambassador ng Panginoon. So, sa mga kakilala ko din po, even sa aming family, kapag napag-uusapan ko yung about po dun sa salvation of God, is number one po talaga yun na lagi ko pong binabanggit at sinisingit po sa mga usapan ko dahil maaari po kasi nakilala nila ang Panginoon pero hindi nila alam ang salvation. Kasi ganun ako, nanggaling ako sa ganung paniniwala noon na noon sa Roman Catholic, dahil mabait ka lang is maliligtas ka na, di ba? Dahil pupunta ka ng simbahan, okay ka na. Pero hindi natin alam na may mas malalim pa palang kagustuhan ng Panginoon na makilala natin siya at malaman natin yung salvation na yun. And ang sa akin pong motivation ko po talaga pag may mga kausap po ako about po dito is yung promise po ng Panginoon sa heaven mismo. Kasi everything will pass away pero one thing will be left, yun yung soul natin. Yun lang yung kaya na, yun lang yung kayang kunin ng Panginoon sa atin pagdating niya or tayo ay mamatay na sa mundong ito, di ba? And lalo na ngayon, nasa age na ako na parang ang mga kakilala ko, yung mga family members, ganyan, isang daming nababalitaan na mga nawawala, namamatay. Alam mo yun yung heart mo na minsan pag dumating ba yung time na yung mga sobrang close mo na yung nawala sa buhay mo is nandun ba yung confidence mo na we will meet again soon kasi alam mong nandun sila sa langit. So yung sa akin talaga, ang lagi ko sinasabi, even sa nanay ko pagkausap ko siya kasi mga kwento niya palagi, may namatay yung kaibigan ng tatay mo, ganito, ganyan, parang sunod-sunod yung mga namamatay. So ang sinasabi ko sa kanila is talagang ang buhay natin dito sa mundong ito is temporary. Pero yung salvation ng Panginoon, yun yung number one lang na it will last forever. Kasi balang araw, magkikita-kita pa rin tayo sa heaven. So yun yung motivation ko even sa akin kapag ako yung nag-share ng gospel of God. Yung talagang citizenship natin in heaven. Salamat po. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. So, meron po bang gusto sumagot bago tayo mag-close? Ayan, Deacon Jeff and Brother Selwyn. Siguro po yung yung suggestion po ay tayo po ay maging intentional and active dahil tayo ay malakas pa. So praise the Lord po dahil tayo po ay malakas. So ito po yung opportunity na tayo dapat ay mas maging active in terms of yung I will remember po nung ako po ay nasa Pilipinas, pero po akong pinsan na praise God po dahil ginamit po siya ng Lord para maging instrument sa aming family. So kapag po ako yung umuwi, nagbabahay-bahay po talaga siya doon sa community namin. So parang na-inspire po ako doon sa kanyang ginagawa na nakita ko po yung pagbabago sa buhay niya at saka nakita ko kung paano po siya kumilos sa buhay na patuloy na pinagkakalob ng Lord. So na-realize ko po na habang malakas pa talaga tayo, kumilos tayo talaga at magpaano po ng Lord, ipalaganap ang salita ng Panginoon. At yun pong sinabi ko na intentional dapat po talaga na ma-realize po nila na yung atin pong ginagawa ay para po sa salvation po, na yun naman po talaga yung ultimate goal po natin na isama po natin ang ating mga mahal sa buhay. Yan, praise the Lord. Intentional evangelism. Si Deacon Jeff naman. Pasal po, pro tips. Dito ko lang na-realize na how easy we can pray for anyone that we want to. Start with prayer for the food. Kasi nung nasa New Zealand kami, we have these friends for longest year, 14, 15 years na namin sila kilala or more. We pray for them. We pray for, tara daddy, let's eat. So we start by praying. Habang nakasarado ang kanilang mga mata, they were praying. So literally they were praying. That's the very time that we can inject the salvation that we want this household to receive.
Hindi na natin kailangan ng yung pagkakataon talaga na maghihintay tayo ng kailan ako magpe-pray, kailan pagpaalis na ba ako or anytime. When the time comes na kakain na tayo, lahat ay naka-attention na sa pagkain, we can pray for them. Lord, I'm praying for this family, not just to bless them financially, but let the power of God be upon this place. I-welcome na natin yung celebration sa kanilang tahanan. Kasi nakapikit na tayo, tinatanggap na nila yung blessings. Hindi lang yung blessings na pagkain, kundi yung kanilang mismong sambahayan ay tatanggap sa ating Panginoon. Nandun na tayo eh. So, let's maximize that opportunity. Yun yung intentionalness na sabi rin ni Brother Sel. Yan, praise the Lord. So, yung mga opportunity na binubuksan ng Lord sa mga tao na we can never realize that it can happen again and it come back. So, yun yung mga lost opportunity if something happened to those people without receiving the Savior, Jesus Christ. Yeah. Meron pa bang tanong bago tayo magbukas sa ating conclusion? Sabi nga nito, amit lang daw. Question, bago tayo mag-conclusion. Yeah. Dali na. Tama ba? Yung sa question 1 po kanina, ano daw po pinagkaiba dun sa based on the Bible and in reference to the scripture? Pareho lang yun. Yung scripture kasi, Bible ano rin yan. Pareho lang yun, yung kanina, no? Pareho lang siya. Saan ba tayo? Point 1 po. Ayun po. Ano po yung difference niya? Wala actually siyang difference kasi parang opinion on the difference of knowing God through the Bible or with reference to Scripture. Kasi minsan pag sinabi mo lang Bible, very common siya, di ba? Pag sinabi kasi with reference to the Scripture, magsasabi ka ng verses. Kunyari, John 3:16, sasabihin mo, di ba? Parang ganon. Or 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Yung mga ganun. Kasi minsan, yung scripture kasi, mismong word of God na inaano mo. Pero yung karaniwan mo, pag sinabi mong Bible, very general siya. Very general. O yan, so, conclusion na natin. Basahin natin ito, 1 Peter 2:9. You are so going back sa ating first part, 2 Corinthians 4:6, it is the God who said, "Let light shine out of darkness," who is shown in our hearts. So tayo po ay special sa harapan ng Diyos. Do you believe that? Amen. Kasi chosen, ito yung totoong chosen ha. Yung may doktrina kasi na chosen, nagpapanggap silang chosen from birth. Hindi totoo yan. Ang totoong chosen ay na-born again. At tinanggap mo si Jesus Christ. At kaya ka tinawag na chosen kasi ang liwanag na galing sa Kanya ay dala-dala mo. Sabi nga, show forth the praises of God, called you out of darkness into His marvelous light. So dati nasa kadiliman tayo, dinala niya tayo sa liwanag at nagsashine dapat sa atin yung liwanag ng Gospel of Christ. San man tayo, dali ng Panginoon. Dapat nagliliwanag yun. Ang Gospel ni Christ kasama natin, kahit saan tayo pumunta. Yun po yung mahalaga dito. Let the light shine out of darkness. Kasi bakit? Lahat ng lugar sa sanlibutan, madilim. Lahat, kahit saan ka pumunta. Kapag may Kristiyano doon, nagliliwanag dapat siya. Yun ang dahilan kung bakit ang conclusion natin is, let our lights continue to shine for God's glory. Basahin natin ito sabay-sabay.
Ating prayer. I pray that God will touch more souls to accept their hope of Lord Jesus Christ and continue to bless more people to be saved. I pray that all Christians will respond to the call of spreading the light of the gospel of Christ and continue shining for the salvation of souls until Jesus returns.